Kasi ako po sa totoo lang talaga, mas habang inaaral ko itong Book of Matthew, ay mas lalo ko akong na-excite dahil every chapter, iba-iba po yung mga natutunan ko. No? So, ganun din po, gusto kong iparada sa inyo yun, na yun din po yung inyong maramdaman. Kasi nakakagaan po ng buhay, ng pakiramdam, at sa pagkilos po natin, parang nagbibigay po ng kalayaan sa atin po yung salita ng Diyos. Kaya every time na tayo po ay lalakad o magbabasa ng kanyang salita, lalakad ayon sa kanyang pong kalooban, parang ang sarap po ng buhay, ang sarap ng pakiramdam, magiging totoo ka, no? Wala kang parang sa feeling mo, na pakiramdam mo, kaya mong maglakad, no, ng taas mo dahil walang ibang dahil napagtatagumpayan mo, ano bang mga pagsubok sa buhay mo at maging yung gawa ng kaaway sa buhay mo. No? Kaya mga kapatid, yan po isang challenge po sa atin. Let's be rooted, no, by the Word of God. At yan po ay sa pamagitan ng ating po pagbabasa ng kanyang mabuting balita. So dito po sa Matthew chapter 21, verse 12 to 17, ito po ay patungkol sa paglilinis ni Jesus sa templo. Okay? Basahin ko po muna itong talata na ito. Sabi po sa verse 12, pumasok si Jesus sa templo at pinagtabuyan niya palabas ang mga nagbibili at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalin ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapate. Sinabi niya, sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lugar ng mga magnanakaw. Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanyang mga bulag at mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. Nagalit ang punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo na purihin ang anak ni David. Sinabi nila kay Jesus, di mo ba naririnig ang sinasabi nila? Naririnig ko, tugon ni Jesus. Bakit hindi pa ninyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri. In last verse, verse 17, iniwan din sila ni Jesus at lumabas siya naglusod, papuntang Betania, doon siya nagpalipas ng gabi. Tayo sa tulig mo ko at tayo manalangin. Father God, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay muli mong pinagsama-sama, pinalalakas at pinatatagan, Panginoon, dala ng mga problema, mga suliranin, Panginoon Diyos, na dumarating po sa aming buhay. Salamat po sapagkat ang iyong mga salita ay nagsilbing angkla sa buhay po namin, Panginoon, upang patuloy po kami kumapit sa iyo at anuman ang mga pagsubok na dumaraan sa aming buhay, alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaran. Kaya kami ngayon ay nagtatagumpay, kaya kami ngayon ay malaya, nakakakilos, sapagkat ikaw ang aming kasama, ikaw ang nagpalaya sa amin, ikaw ang nagbigay sa amin ng kagalakan at kasiyahan, lalo na sa aming paglilingkod sa iyo. Lord, sa gabing ito, samahan mo po kami at patuloy niyo po kami patuloy mo po ipaunawa sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita at higit sa lahat, Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan at katalinuhan upang ang mga salita kami patuloy na maunawaan, pumasok sa aming mga puso, mag-ugat ito at tumubo, lumago at magbunga, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa ngalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Ito po text na ito ay describe po dito yung paglilinis ni Jesus ng templo sa Jerusalem. At dito po makikita natin na noong si Jesus po ay pumasok sa templo, kaya po pinaalis ang lahat ng mga nagtitinda, lahat ng mga mamimili, at ipinagtataob ang lahat ng mga mesa at mga upuan. Dahil po sa kanyang galit, no, sa mga taong naroon. At sinabi niya, ang aking tahanan ay isang tahanan ng panalaginan. My house will be called a house
house of prayer. O, yan ang sabi ni Jesus. At dito po makikita rin po natin na pinagaling ni Jesus. Itong yung isang bulag at yung isa ay pilay. At yung mga bata ay nagpupuri sa ating Panginoon. At dito po, ito pong event na ito ay nagpapatunay lamang ng ating Panginoong Jesucristo ay mayroong kapangyarihan at mayroon siyang concern, pagmamahal doon po sa templo. Okay? Sa templo na kung saan ang pinaka-totoong layunin ng templo ay ito po yung lugar na kung saan ay binibigyan ng tao ng pinakamataas na papuri at parangal ang ating Panginoon. And makikita rin po natin yung kanyang pagmamahal sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang kanilang mga sarili. Yung mga taong walang ibang kakampi kundi ang Diyos lamang. Yung mga taong hindi nila kayang ipaglaban ang kanilang sarili mula sa mga taong mapangapi. And for us to be able to understand that this text ay i-elaborate po natin ang message ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aaral ng bawat punto ng passage na ito. Now, una, cleansing the temple. Nung si Jesus po ay pumasok sa templo, nung nakita niya na maraming mga nagtitinda, maraming mga namimili, at mga palitan ng pera, iba't ibang kalakal, ang Panginoong Jesus po ay nagalit. Bakit? Bakit po siya nagalit? Dahil una, sinamantalahan niya, pinagsamantalahan niya yung mga mahihirap na tao. At sinamantala din nila yung pangalan ng Panginoon para sila po ay kumita ng malaking pera. Okay? Ano pong ibig sabihin nito? Dahil po sila, ang kanila pong ibinibenta ay tinataasan po yung presyo. Okay? So, kawawa po yung mga mahihirap. Dahil sila po yung nagdurusa. Sila po yung apektado ng mahal na mga tinda nila. At ito pong pangyayari na ito ay naging inconvenient din sa mga taong papasok po na simbahan. Papasok ng templo. Dahil sa halip na sila po ay papasok sa templo dahil maraming pong tinda doon po sa loob, hindi na po sila magawang makapanalangin at makapagpuri sa Panginoon. Naalala po ninyo yung nagtitinda ba yun ng sampagita sa Quiapo Church ba yun o sa Paglaran na sinunta ng pare, diba? Na nag-viral. At yung nakita lang ng marami sa atin, parang in-upload lang na video, yung kung paano paalisin ang pare. Kung paano paalisin ang pare. Pero behind the scene, yung nauna pang nangyayari ay hindi ipinakita. So, ang nangyari pala, maraming beses na pinagsabihan ng pare na ito, yung tindera na yun, na huwag silang pumasok doon sa loob. Doon sila sa labas. Pero, mapilit nga. So, ano po bakit ko po sinasabi ito? Para mas ma-picture out po natin yung mga pangyayari po noon, sa panahon po ni Jesus, na yung mga tao gusto po pumasok sa templo ay hindi na po nila magawang tumuloy doon sa loob dahil marami na po silang nakikita. Marami na po silang nakikita. Ikaw pa bibili ka ng tupa o kambing, dadalhin mo pa sa loob ng doon sa sanctuaryo. Dadalhin mo pa. Bukod pa doon, hindi po sila makapanalangin dahil ginawa ng marketplace yung lugar, yung templo. So napakaingay, napakagulo. Hindi na makapag-focus sa panalangin, sa pagsamba, yung mga tao. At doon po ay nagalit ang ating Panginoong Jesus. Dahil nilapastangan ng mga taong ito, yung templo, yung sagradong templo.
yung tahanan ng ating Panginoon na sinasabi ng Panginoong Jesus, my house will be called a house of prayer. And that is the very purpose of the temple of the church. The temple is the place of prayer and worship. At kapag ito po ay maraming mga malakal, wala na po mga taong pipiliin pa ang manalangin at mag-worship sa ating Panginoon. Kaya ano po ang sabi niya? No? Ang sabi niya, itong templo ay ginawa ng kuta or ginawa ng den of robbers. Ano ba sa kuta? Ano ba yung ibang term? Ginawa ng kuta ng mga magnanakaw. Ano? Ginawang kuta ng magnanakaw. At iyan po yung sinabi po sa Jeremiah chapter 7 verse 11. Tinawag po yung templo na den of robbers. Okay? And sabi po rito ay yung lugar ng mga magnanakaw. No? Sabi po rito sa Jeremiah chapter 7 verse 11, bakit ang tahanan ba ito'y mukhang lungga ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Basahin po ninyo yung Jeremiah chapter 7, mula verse 1 at makikita po ninyo doon kung bakit po nagalit ang Panginoon. Kung bakit niya sinabi na mukha pang lungga, yung lungga ng mga magnanakaw, yung aking templo. Tinawag niya po itong lungga ng magnanakaw. Bakit? Sapagkat nandoon po yung injustice and corruption na siyang nangingibabaw. Hindi na po yung totoong layunin ng tao na pagkapupunta sila sa templo ay mag-worship sa Panginoon. Bagkus, napalitan po ito ng kawalan ng katarungan, napalitan po ito ng korupsyon, at yun na lamang po ang nangingibabaw. No? At ang masaklapan nito, dahil ginamit nila yung tahanan ng Panginoon para po sila ay umaman, para po sila ay kumita. Ano? Dahil tinitake advantage nila, no? Yung templo na yun, yung templo na yun, nagtitake advantage sila. One time, meron pong parang 2017 ba yun or 16, wala pa itong second glory. Naalala ko ninyo yung may nag-iikot dito na mga tao, babae. Nanghihingi sila ng tulong para sa simbahan. And then nandiyan ako sa pintuan na to, bukas pa itong pinto na to, yung dito sa harap ng court. At lumapit yung babae na yun sa akin. Sabi niya, Kuya, humihingi lang po kami ng pag-contribution, pagpagawa ng simbahan. Sabi ko, saan po yung simbahan ninyo? Diyan po sa Gladway. Sabi ko, sinong pastor? Mayroon sa kilangit na pastor, nakalimutan ko na yung pangalan. At sabi niya, ipapagawa daw po kasi namin ito ng simbahan, no, dyan sa Gladway. At sabi ko sa kanya, alam mo, ang totoong simbahan ng Panginoon, hindi yan ipinagmamalimos. Hindi yan ipinagmamalimos. Pag nakita ng Panginoon na maganda ang intention, yung motibo mo bilang isang manggagawa, si Lord ang gagawa ng kaparaanan para ang sanctuaryo niya ay maitayo. Maitayo. Hindi sa pamamagitan ng panghihingi ng limos. Sabi ko sa kanya, pastor din po ako. Simbahan din ito. Itong kinatatayuan ko ngayon. Sabi ko sa kanya. And that is my principle. Na kung saan ay, di ba, sa tingin ni Hari David, I will not offer anything that costs me nothing. Kapag ang iyong puso ay tama, ang iyong intensyon o motibo ay tama,
si Lord po ay hindi mag-atubili na mag-provide ng pangailangan para sa kanyang iglesia. Para sa isang santuaryo na kung saan ay doon dadalhin ng Panginoong Diyos ang mga tao upang doon siya purihin at sambahin. So, ibig sabihin, yung panahon po ni Jesus at sa panahon po natin ngayon, na kung saan ay may mga taong nananamantala hanggang ngayon din po pala para sa atin ay meron pong gumagawa noon. Instead of giving honor, praises, and adoration to our great God, ay nalalapastangan po yung pangalan ng ating Panginoon. No? Nalalapastangan yung ating Panginoon dahil po sa ganoon po mga maling gawain na kung saan ay ginagamit ang pangalan ng Diyos upang sa ganoon ay sila po ay umaman at magkalap ng maraming salapi. Kaya sabi ni Jesus sa kanyang pagkatapos niyang ipagtatapon ng lahat at palabasin ng mga tao na nandoon, sabi niya, "My house will be called a house of prayer." Ito po ginawa ni Jesus, yung action niya na kanyang pinapakita ay nagpapakita lamang, nagsasabi lamang na ang templo, no, o yung sanctuaryo ay isang lugar na kung saan ay pupuntahan ng maraming mga tao upang doon magdasal at magkaroon ng magandang o maayos o makikipag-communion sa ating Panginoon. Hindi po ito isang marketplace. Ang templo po ng ating Panginoong Diyos ay pinupuntahan ng mga tao na mayroong sakit, mga taong makasalanan. Pero hindi po ito marketplace. So, ano po ang ipinapakita dito sa atin ng mensahe ito? The physical act of cleansing the temple symbolizes the need to cleanse our hearts and lives to be true places of worship. Bakit? Sabi po ni Paul, "Do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own." Klaro po yung sinabi ni Apostol Pablo na ang ating pong katawan ang siyang templo, banal na templo ng ating Panginoong Diyos. Yung paglilinis po ni Jesus, ang Panginoong Jesus sa kanyang templo ay nagsisignify, sumisimbolo po na ang ating pong katawan ay banal na templo ng ating Panginoon, kaya dapat din po ang ating puso ay malinis, walang tinatago, at ang ating pong pamumuhay ay magiging totoong buhay o katawan ay magiging totoong lugar na kung saan ay nagwo-worship sa ating Panginoon. Kaya ang ating pong katawan, dahil ito'y templo o banal na templo ng banal na Espiritu, dapat ma-motivate po natin ang ibang mga mananampalataya upang sila po ay mamuhay ng may kabanalan in making choices that honor God in all aspects of life. Sa pamagitan po ng ating buhay, tayo po ang siyang magiging motivation ng iba. Makikita ng iba na mamuhay na may kabanalan, may katapatan sa ating Panginoon upang makapagbigay ng karangalan sa ating Panginoon. Kaya po, ang ating katawan ay banal na templo ng ating Panginoong Diyos. Kaya lang pagka minsan, ito po'y naaabuso natin. Naaabuso natin yung katawan po natin. At ako, aminin ko rin po na naaabuso ko rin yung katawan ko. Hindi ko alam na nalapastangan ko na rin pala yung banal na templo ng Panginoon. Ano?
Naabuso ko rin pala, no? Sa trabaho, pagpupuyat, hindi pinapahalagaan, hindi inaalagaan. Nasusobrahan pala ako sa trabaho. Kaya hindi ko masisi yung doktora na tumingin sa akin nung mayroong medical mission Dahil nung umakyat ako rito, sabi niya, Pastor, kumusta ka? Wala nang pasyente. Iilan na lang yung naiwan. Sabi niya sa akin, hindi ka ba high blood? Sabi ko, hindi po. Halika ka dito, kukunan kita ng BP. Kukunan kita ng BP. Kailan ba yung anong year yun? Yung medical mission na yun? No? Through CCI. So, BP niya ako. Hindi sa mga paniwala. Akala na sira yung lipang BP niya. So, kinuha niya yung isa. Ganun pa rin. 180. Tapos, tatlo na yung ginamit niya. So, doon sa panghuli, sabi niya, Pastor, sabi niya sa akin, paano mo aalagaan yung mga tupaw mo kung ikaw rin ay may sakit? Kaya para akong nawin lang ako doon sa sinabi ng doktora na yun. Oo nga. Paano nga ba magbibigay ng kalakasan o encouragement kapag ang isang tao meron ding sakit? Hello? Hindi mo ba? Paano tayo makakapagbigay ng motivation sa iba para i-worship si Lord kung tayo rin pala yung merong sakit? Dahil pinabayaan natin yung ating katawan, nasobraan sa trabaho, nalabastangan pala natin yung banal na templo ng Panginoon, ang katawan natin. Kasi may trabaho na sila.